Napakabuti po ng ating Diyos na buhay at tinipon tayo para pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Meron po akong nais na ibahagi sa bawat isa, and I hope na ito po ay makakatulong, malaking tulong po sa bawat buhay natin. Amen? And ito po ay, kung napakinggan nyo na ang mensahe na ito, dalangin ko na nagtagan pa ng Banal na Espiritu ang mas maraming karunungan na may bahagi sa bawat puso at bawat buhay natin. Sa aklat ng Hosea, chapter 4, verse 6, sinabi po ng salita ng Panginoon that my people are destroyed from lack of knowledge, or my people perish because of lack of knowledge. Okay. 4 verse 6 po yun. Okay. Nasisira po ang mga anak ng Diyos. Nasisira. People are destroyed from lack of knowledge. Nasisira po sila dahil sa kakulangan ng kaalaman, kakulangan sa karunungan, which is totoong-totoo po mga kapatid. Kapag kulang po tayo sa kaalaman at karunungan sa salita ng Diyos at hindi natin alam, nagkakamali po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Even sa ating desisyon sa buhay, even sa ating buhay Kristiyano, instead naman itama yung buhay natin, nawawala tayo sa presensya ng Panginoon, nawawala din ang ating mga desisyon sapagkat maling-mali po ang wala po tayong kulang po ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Now, nais ko pong ibahagi ito sapagkat siguro kapag aking pong tatanungin ang bawat buhay natin, sino pong nakasubok na ang kanyang mga desisyon ay ang alam niya tama pero mali pala? Okay. Taas ko lang gawin. Sino pong nakasubok na ang alam niya, siya yung tamang tao, siya ang tamang tao, siya ang tamang right person po, pero after how many years, mali pala. Tamang partner sana, pero tamang asawa, pero nagkamali pala. Okay? May maraming nagtaas. Huwag makatakot. Now, nais ko pong ibahagi ang part na ito sapagkat kapag ito po, pag meron po tayong kaalaman at naging tamang ating kaalaman, maging malawak ang ating kaalaman, ito po ay nagbibigay ng talutasan sa ating buhay. Hindi problema. Nagiging problema o problematic na nagiging struggle ang buhay natin mga kapatid kung hindi sapat ang ating kaalaman. Now, sa batas ng gobyerno, sa batas po ng mundo, sa law po natin, meron yung kasabihan, ignorance of the law excuses no one. Okay? Kaya kapag hindi po natin alam at hindi natin alam ang batas ng gobyerno, pag nagkamali, talagang pagkakamali, madala po tayo sa bilangguan. Ganon din po sa salita ng Diyos. Pag hindi po natin alam ang batas ng Diyos, ang standard ng Panginoon, ang pasok po natin sa impyerno. Ang pasok po natin, kasalanan, nagkakasala. Kaya kailangan po natin malaman ang salita ng Diyos. Praise the Lord sa mga nagkapungarap nga yung palaging nag-a-attend ng Bible study. Hallelujah! Patuloy po tayong mag-attend. Patuloy po tayong mag-attend ng Bible study kasi dito po tayo natututo. I'm sorry. Faith comes from hearing and hearing, listening to the Word of God. Now, in Psalms 111 verse 10, tingnan po natin ito. Sapagkat gusto po natin matuto, gusto po natin maging matalino sa Panginoon. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon sa Psalms 111 verse 10? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts, have good understanding. To Him belongs eternal praise. Pag meron po tayong takot sa Diyos, mga kapatid, diyan nag-uumpisa ang karunungan, diyan nagkakaroon ng talino sa atin.
Now, ang ibig sabihin nito mga kapatid, is very clear, hindi naman yung takot na takot tayo, ay nakakatakot pa lang Panginoon, nakakatakot pa lang Diyos, wag na lang, hindi po. Nakakatakot na gawin ang kasalanan, nakakatakot na gawin ang mali, nakakatakot na sundin ang gawain ng kaawat. Tama na gawin at sundin ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, the fear of the Lord, magmaitak. Takot po tayo sa Panginoon at umisa na meron tayong karunungan at talino. Now, bakit kailangan natin ang karunungan? Ano ba ang karunungan? Ano ba ang talino? Okay, ano itong karunungan ito? Ang karunungan is what we call correct thinking or wise thinking, correct na pag-iisip, right thinking, correct thinking in the right time, in the right place, in the right person, in the right behavior. Tama lahat, walang mali. Nasisira ang buhay ng mga tao, nasisira ang buhay natin sapagkat kung minsan ang ating pag-iisip ay hindi tama. Marami po ang naging perwisyo ang buhay, marami ang naging problematic ang buhay, marami, I'm sorry po, na nandyan ngayon sa bilangguan, aminin man natin hindi dahil mali ang ating naging desisyon, mali ang ating inisip, mali ang ating nagawa. Pero, meron pang pag-asa mga kapatid. Tap your shoulder. Lord, may pag-asa pa. Panginoon, may pag-asa pa. Pwede pang maayos. Pwede pang makulit. Kaya yun po ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Sapagkat ito po, kapag ito po ay ating ginawa, ito po ay ating hiniling sa ating Panginoon, walang imposible sa Diyos. Gagawin ng Panginoon. Kung ano man ang naging pagkakamali sapagkat sabi, meron kasabihan, nobody's perfect. Nobody's perfect. Meron pagkakamali. Pero ang pagkakamali mga kapatid, pwede pa rin itama. Pwede pa rin itama ang mga pagkakamali. Paano? Hingi tayo, hiling po tayo ng karunungan or wisdom sa ating Panginoon. Meron akong patunay, may patunay na kapag humingi tayo ng wisdom, karunungan sa Panginoon, magiging matagumpay ang buhay natin. Kung noon hindi natin nagawa, pwede pa ngayon, mag-umpisa sa oras na ito, sa umaga nito, na mapakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon, hiling tayo sa Diyos ng karunungan, talino, nang sa ganun, merong gabay ang ating buhay Kristiyano. Bakit po? Kailangan ng karunungan. Kung minsan kasi, hindi lang kung minsan, kung walang karunungan, kahit po yung mali, kahit mali na, tama pa rin. Mamaya maintindihan po natin sa halimbawa, sa salita ng Diyos. Pag marunong ng isang tao na mapa-Diyos, tama lahat. Pero kung marunong isang tao sa ibang paraan, kahit yung mali, tama pa rin. Ulitin ko, pag marunong isang tao sa maling paraan, kahit yung mali, itatama pa rin yan. I'm sorry po pag meron pa itong mga lawyers dito. Okay? Or mga attorneys. Okay? But we go to the Word of God. Saan po at kanino lang gagaling ang karunungan at talino? Tingnan po natin ang salita ng Panginoon in Romans chapter 11 verses 33 to 36. Okay? Sabi ng salita ng Panginoon, on the depth of the riches of the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable His judgments and His thoughts beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord, or has been His counselor, who has ever given to God that God should repay him? For Him and through Him and to Him are all things. To Him be all glory forever and ever. Kaya saan nang gagaling ang talino at karunungan? Galing sa ating Panginoon. Ang galing sa ating Diyos na buhay. Now, may patunay po yan. Okay? I-study po natin, pag-aralan natin kasi alam natin na ang salita ng Diyos noon hanggang ngayon, may pinag-usapan natin hindi nagbabago. Paano? Tingnan po natin yung buhay ni Haring Solomon or King Solomon. Tingnan po natin sa 1 Kings chapter 3. Okay? 1 Kings chapter 3 verse 9. Tingnan po natin sa verse 9. Dito po
po natin makikita sa buhay ni Haring Solomon is umiling po siya umiling po siya sa ating Panginoon. Panginoon, nais ko, sabi ng Panginoon sa kanya, anong gusto mo, Solomon? Anong gusto mo? Anong kinihiling mo? Okay. At sumagot si Haring Solomon, sabi niya sa verse 9, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. Hallelujah. Umiling si Solomon sa Diyos. Ang hiniling niya, hindi kayamanan, hindi material, hindi authority, hindi pera ang hiniling niya, hindi gold o balikok ang hiniling niya. Alam niyo ang hiniling ni Solomon? Wisdom. To be able to distinguish kung alam niya, para alam niya kung ang tama at sa mali. Now, ito ang naging problema sa bawat buhay ng mga tao ngayon kung minsan. Kasi kung wala pong wisdom, kahit po alam na mali ang ginagawa, nagiging tama pa rin. Hello? Na-experience ba natin yun? O nagawa natin in the past? Kahit alam natin mali, tama yan, bahala na. Okay na, maintindihan nila. Pero ang mali is mali, ang tama ay tama pa rin. Okay? Ito po yung giniling ni Haring Solomon. And dahil ito ang giniling ni Haring Solomon, tignan niyo po kaya maging marunong po tayo dito sa ginawa. Maging basis po natin ito. Totoo na nangyari sa buhay niya. Pwede nangyari sa buhay natin. Dahil yun ang giniling ni Solomon. Ang ginawa ng Diyos in verse 12 ng 1 Kings chapter 3. I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Verse 13, moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk in my ways and obey my statutes I command and commands as David your father did, I will give you a long life. Mga kapatid, makinig po tayo dito. Nung nagtanong ang Diyos, anong gusto mo? Ang hiniling ng Panginoon, ang hiniling ni Solomon is hindi kagad honor, riches, kayamanan, or long life. Hindi. Ang hiniling niya, wisdom, karunungan. And sabi ng Diyos, dahil hindi yan ang inuna mo, hindi material, hindi pera, hindi yung sarili mo kagustuhan ang hiniling mo, ang hiniling mo is wisdom. Sabi ng Diyos, ibigay ko pa pati ang material na bagay. Hallelujah. Kaka-bless. Ang ganda pong pakinggan na ang unang hiniling po ni Haring Solomon is wisdom. Tapos, isinunod pa rin ng Panginoon, sige, ito pa ang riches, ito pa ang honor, ito pa ang long life, bigay ko sa iyo. Matuto po tayo kung paano humiling sa Panginoon. Hallelujah. Alam ng Diyos ang hinihiling natin. Kaya kahit hindi po tayo humiling sa, huwag natin unahin ng material. Huwag natin unahin ng material na bagay. Humiling po tayo ng wisdom sa ating Diyos para alam natin kung paano igabay, alam natin itama ang buhay natin, alam natin itama ang bawat area ng buhay natin dahil nawawala ang tao, nasisira ang buhay ng tao dahil sa hindi tamang desisyon, hindi tamang kakulangan sa kaalaman. Amen. Now, meron pang chance pa para maiayos po ang buhay natin. Kaya ang ginawa ni Solomon, yun ang kinilig niya sa Diyos, naging he is the wisest, siyang pinakamatalino na nabuhay sa buong mundo. Why? Because he asked for wisdom, karunungan. Para alam niya i-manage ang lahat. Buhay niya, pamilya niya, sarili niya, behavior niya, pag-iisip niya, attitude, lahat po. Because of wisdom. Amen. Now, pwede po mangyari sa akin lahat ngayon. We can ask, Lord, bigyan mo rin ako ng wisdom. Ginawa mo kay Solomon. Now, sa ating gagawin na ito, Lord, mga kapatid, meron pong dalawang klaseng wisdom. Kailangan po tayong mag-ingat dito, mga kapatid. Kasi kapag umuling tayo, kailangan yung tamang wisdom ang hiling natin sa Panginoon. Mamaya, iba ang magiling natin, problema na naman.
Okay, there are two kinds of wisdom. Ano pong dalawang klaseng wisdom? Makikita po na natin yan in the book of James, chapter 3. James chapter 3, and we start reading on verse 13. Tingnan po natin yung verse 13. Okay. Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Makikita po natin mga kapatid na ang patunay that there is wisdom, karunungan sa isang tao sa kanyang pamumuhay if he's living a good life, if tama ang pamumuhay, if tama ang management sa buhay, if tama ang pag-iisip, if correct yung pag-iisip, correct yung desisyon, at tama ang kanyang pananalita, pati behavior and attitude tama, makikita mo na may wisdom. Kaya makikita natin, you can distinguish ang isang tao, ay, marunong ito kasi alam niyang iayos ang kanyang buhay sa gabay ng Diyos na buhay. Now, we go further. Diyan sa dalawang klaseng wisdom yan mga kapatid. Mag-ingat po tayo dito sa unang wisdom na ito na binanggit ng salita ng Panginoon. Huwag po natin tularan, huwag natin kunin. Pero pag-aralan natin, ito yung first wisdom, verse 14. Sabi niya, but if you harbor bitter and envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but it is earthly and spiritual of the devil. Anong ibig sabihin niya? Yung ganyan na klase po na wisdom, karunungan, nang galing po sa devil. We call it earthly wisdom or the devil that comes from the devil. Wisdom that comes from the devil. Ano pong patunay na hindi tama yan, hindi maayos? Kaya mag-ingat po tayo dito. If there is, go back to verse 14 po, sister. Sabi niya, if you harbor bitter envy. Oh, if there is bitterness. Sakit dito sa pakiramdam. If there is bitterness, there is selfish ambition. Para pang sariling kapakanan or self-will, para lang sa sarili, sa ating puso, in our hearts, that kind of wisdom is galing po sa devil. It is earthly wisdom. Hindi tama, hindi maayos. Makikita mo na galing po sa earthly wisdom po sa devil kapag makasarili. I'm sorry mga kapatid, maraming marunong sa mundo. Maraming mga tao na marunong, maraming mga tao na matatalino, pero kung ang focus ay pansarili lang, self-will, selfish ambition, galing yung wisdom na yan, delikadong wisdom yan. Nakakatakot na wisdom. Why? Nagbibigay ng kapahapakan, nagbibigay ng problema. That's why maraming mga tao, maramihan nga ang buhay, maayos ang buhay, okay lahat, kaya lang may problema, may kulang. Ginamit naman ang talino, kaya lang selfish lang makasarili. That is why there are so many who are corrupt. Maraming corrupt. Why? Because of selfish ambition, pansarili. Marunong naman, but it's dangerous, delikado. Huwag po natin piningin yan. Hindi po yung tama na wisdom. Ano ang dapat natin piningin na wisdom? Ito po. The second kind of wisdom is verse 17. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, good fruit, impartial, and sincere. This is the kind of wisdom po na hiniling ni Haring Solomon. The heavenly wisdom or the godly wisdom. What is the evidence, mga kapatid, na ito po ay heavenly wisdom, godly wisdom? It gives pure, it is pure, peace-loving. Okay? May kapayapaan, hindi ka problematic. Alam mo na kung yung decision mo, naging marunong ka sa decision mo, naging marunong ka sa lahat ng ginawa mo,
There is wisdom if there is no struggle. There is peace. May pagmamahal, considerate, nakakaintindi, submissive, full of mercy, nagbubunga ng tama, good fruit, maayos. Hallelujah. Pag ang bunga po is hindi tama, mali, that wisdom comes from the other one, from the devil. Ngayon po, kung bakit ko ba na ituturo sa ating lahat, ang ilingin po natin na wisdom is yung wisdom karunungan na kagaya ng wisdom na iniling ni Hari Solomon. Bakit po? Ito po ang nagbigay ng gabay kay Hari Solomon ng sa ganon is alam niya kung anong gagawin sa tama at saka mali. Now sa ating buhay din, ninanais natin na hindi tayo magkamali, tama? Of course, kung magtanong ako ngayon, gusto natin ang lahat ng ating desisyon, ang lahat ng ating pag-iisip, ang lahat ng ating ginagawa. Nais natin, of course, maging tama lahat. Nais natin maging tama. Kaya lang, kailangan po natin ng gabay ng wisdom ng Diyos. Sapagkat ang pag-iisip ng tao, ang karunungan ng tao, limitado. Ang karunungan natin, ang talunan natin, limitado. Pero pag pumiling po tayo sa ating may kapal, kung saan nanggaling ang wisdom at karunungan, at ibigay niya sa atin kung siya ang Diyos na nagbigay sa panahon ni Haring Solomon, siya rin ang Diyos ang magbibigay sa ating buhay. Because the Bible tells us that the Word of God is the same yesterday, today, and tomorrow. At parehas po ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Sino pong nagnanais na sa susunod na kanyang desisyon, hindi na siya magkakamali? Taas ang kamay. Okay? Nais natin na ating desisyon, hindi tayo magkamali. We ask wisdom from God, from the Lord. Now, I end to this. Mag-ingat po tayo sa earthly wisdom or the wisdom that comes from the devil. Bakit po? Ano ang naibibigay nito? Selfish ambition, disorder, evil practice, at the same time, friendship to the world is hatred against God. Nakakatakot po. So, we ask, I end to this story. It's not a story. Totoo pong nangyari sa buhay ni Haring Solomon. Meron isang bata, sanggol. Pinag-aawayan nila, some few alam nito. Pero sa mga hindi nakakalam, ganito pa yung nangyari. Dalawang nanay, nanay A, nanay B. Pinag-aawayan nila yung sanggol, yung bata, tapos pumunta sila kay Solomon. Sabi nila, ay, akin yung batang yan. Nanay B, sabi niya, hindi, akin yan. Nagtatalo sila. Ngayon sabi ni Solomon, Haring Solomon, sino ang nanay ng sanggol na ito? Ngayon, ayaw paawat ng dalawa. Kaya dahil sa wisdom, karunungan na hiningi na Haring Solomon sa Diyos, sabi ni Haring Solomon, okay, ang gawin natin, itong sanggol na ito, hatiin natin sa dalawa. Imagine nyo yung sanggol, yung bata, hatiin sa dalawa, yung kalahati, ibigay sa nanay A, yung kalahati, ibigay sa nanay B. Yung nanay ay sabi niya, okay ako yan. Gusto ko yan. Para walang away, parehas. Hatiin yung bata, kalahati kami. Yung nanay B naman, sabi niya, hindi ako bayad. Ibigay ko na lang kay nanay A, sa'yo na lang yung bata, kaysa mamatay yung bata. Alam niyo ba ang naging desisyon ni Haring Solomon? Ibinigay niya yung bata sa nanay B. Bakit? With the wisdom that comes from the Lord. Very considerate, there is peace, there is goodness nangyari. Kaya napunta po sa nanay B na nakakaintindi sa sitwasyon. And that is what we call wisdom. Now, marami po sa atin mga kapatid, naging maliman ang ating desisyon. Naging maliman ang ating nagawa. Hindi natin naitama yung mga buhay natin, hindi natin naitama yung dapat natin gawin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Pwede pa natin ayusin. Paano mga kapatid? Kung si Haring Solomon ay humingi ng karunungan or wisdom to the Lord, pwede po tayong humingi ng karunungan, wisdom sa ating Diyos nang sa lahat ng ating desisyon, sa
ating pamilya, sa ating team, sa ating grupo, sa gobyerno po natin, sa mga mahal po natin sa buhay, sa business po natin. Tawagin natin ang Panginoon at hayaan natin ang Panginoon ang makialam sa buhay natin. At bigyan tayo ng karunungan, magiging maayos ang ating buhay. Kahit may problema na aayusin ng Panginoon sapagkat hindi natin sariling talino, hindi sariling kaisipan, hindi sarili natin ang ating ginagamit, kundi galing sa Diyos. Ulitin ko po, pag may takot po tayo sa Diyos, the fear of the Lord, may takot sa Diyos, is the beginning, pagkakaroon po tayo ng talino at karunungan. Elementary man, or high school, or professional po tayo, anong antas ng buhay, if we ask wisdom from God, God will enable us maging maayos ang buhay, ang sitwasyon natin. Now, that is the problem actually in the government now. That's why we pray. We ask also, God, bigyan mo ng wisdom, heavenly wisdom ng aming mga government, ang aming mga staff, lahat po nang sa ganun is maging maayos ang pamamalakad. Everything will be peaceful, everything will be in order, in a godly way, in a heavenly way. Even sa bawat buhay natin. Amen? Maraming salamat po, and I hope na ito po ay makakatulong sa bawat buhay natin as we allow God to take control of our lives. Tayo po ay yumuko at manalangin pansamantala. Hallelujah. O Diyos ng buhay, maraming salamat sa iyong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat o Diyos sapagkat nainiwanan kami na ikaw sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, nais mo kaming tulungan at nais mong iayos ang bawat buhay namin. Naging meron doon kaming pagkakamali o maling desisyon o hindi tama na ginawa, pwede pang iayos mo, Diyos. Kaya ngayon mismo, dalangin ko, Panginoon, sa lahat na nakayoko at sa lahat na nananalangin na kasama sa Bible study na ito, I pray, Lord God, hayaan mo na bigyan mo ng karunungan, talino, or wisdom ang bawat isa, heavenly and godly wisdom, nang sa ganon ito po ay papasa amin at tulungan mo kami, O Diyos, nang sa ganon is lahat ng aming gagawin, lahat ng aming sasabihin, ang behavior po namin, ang ugali po namin, ang desisyon po namin na ayon sa kagustuhan mo at ikaw lamang ang siyang papapurihan, ikaw lamang ang siyang may tataas. Maraming salamat, O Diyos, at pagpalain mong lahat ng nakinig ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and